Nasa bingit ng mabuwag ang tigil putukan ng Iran. Kahapon, 2 oras nag-usap si Trump at mga opisyal sa Situation Room para magdesisyon tungkol sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Ilang oras lang, muling naapektuhan ang marupok na pag-usad. Nagpakawala ang Iran ng Fateh 110 ballistic missile sa Al-Awali Air Base sa Kuwait, na karaniwang gamit ng US forces. Sa kabutihang palad, nasalo ng depensa ng himpapawid ng Kuwait ang missile bago tumama sa target. Ngunit hindi pa rin nawasan ang pinsala. Bumagsak ang debris ng nasirang missile sa base, nagdulot ng sugat sa 5 sundalong Amerikano at malaking pinsala sa 2 MQ-Sham Reaper drone. Ang bawat Reaper drone ay nagkakahalaga ng halos $30 milyon. Kaya kahit pumalpak ang atake ng Iran, nakapinsala pa rin ito ng tinatayang $60 milyon. Ngayon, ayon sa Iran, tinarget nila ang base matapos bombahin ng US ang drone control station ng Iran sa Bandar Abbas. Ilang oras ang nakalipas. Pangalawang pag-atake na yon ng US ngayong linggo. Nung Lunes, binomba rin ng CENTCOM ang mga launch site ng missile ng Iran at bangkang naglalagay ng karagdagang mina sa Strait of Hormuz. Matapos ang putukan, mukhang walang nakakaintindi ng tunay na ibig sabihin ng tigil putukan. Technical na may tigil putukan pa, pero patuloy ang pambobomba ng magkabilang panig kahit iginiit nilang hindi ito paglabag. Mas kakato pa ang sitwasyong ito dahil sa technical na usapan, may umiral ng kasunduan sa kapayapaan. Nagkasundo umano ang mga negosyador ng US at Iran sa pangunahing balangkas para sa 60 araw na ekstensyon ng tigil putukan, muling bubuksan ng Strait of Hormuz at mga usapang nuklear. Mukhang hindi kumbinsido si Trump at paulit-ulit niyang sinasabing nakikipagnegosasyon lang ang Iran dahil gipit sila. Kahit bukas pa siya sa diplomasya, nagbabala siyang kung hindi masunod ang kanyang mga kondisyon, maaring tapusin ng Estados Unidos ang trabaho sa loob ng Iran.